Narinig mo na ba ang gamit na ito o bertud na kung tawagin nila ay mutyang kalog? Kung hindi pa ay halika sapagkat ito ay mainam na pampaswerte at maaari mong isama sa koleksyon ng iyong mga mutya buhat sa kalikasan. Hello, what's up? Your best here. Mahilig ka rin ba sa mga mutya o mga bato at mineral buhat sa kalikasan at nagtataglay ng mga natural at pambihirang kakayahan? Kung gayon, ang videong ito ay para sa iyo. Sapagkat maging ang isang ituman na kung tawagin nila ay mutyang kalog ay marami palang kagamitan. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Mutyang kalog o mas kilala rin sa ibang katawagan bilang dalugdog at kalumbibit. Ang dalugdog o kalumbibit ay isang klase ng buto buhat sa hindi pangkaraniwang baging na matatagpuan lamang sa mga sulok ng kagubatan. Ang baging na ito ay nagtataglay ng mga dahon na maaari nating ihalin tulad sa sampalok na mayroong mga tinik sa ilalim nito. Ngunit sa panahon ngayon ay napakabihira na lamang na makasumpong nito. Subalit ano naman nga ba ang espesyal sa butong ito na tinatawag na dalugdog? Ang mutyang kalog o dalugdog ay isang mainam na pampaswerte sa trabaho man, sa negosyo at sa mga sugalan. Mainam rin itong panghalina at mabisa mong magagamit upang maibigan ka ng iyong natitipuhan. At kung ikaw naman ay madalas kang bumiyahe o umalis, maganda rin itong proteksyon at pang-iwas sa mga sakuna sa paglalakbay. Kadalasan rin itong ginagamit na pangontra sa mga masamang elemento kagaya nga ng mga nuno sa sapa o sa mga ilog, at gayon din sa mga itim na mahika o dasal. Ibalot lamang ito sa isang pulang tela at ilagay sa tindahan, sa inyong bag o maging sa inyong bulsa kung umaalis ka ng bahay. Espesyal ang batong ito sapagkat maliban sa ito ay umaalog, ay daglian nga itong nagtataglay ng init at nagagawa nitong manatiling mainit kung iyo itong ikuskus sa ibang matigas pang bagay. Hindi rin ito kakagad na nababasag o nabibiyak, kaya mainam itong gawing kwintas ng mga bata o sanggol at gamiting pangontra sa mga balis at usog. Maaari mo itong mabili online, subalit siguraduhin lamang na ito ay orihinal at hindi kahawig lamang. Ang butong ito ay kadalasang may kulay na dark gray hanggang light gray, at literal na makikita mo nga ang mga hilatsa o linya palibot sa buto nito. At syempre, ang bahagi kung saan ito nakuhang nakadikit buhat sa pads nito. Ikaw, nakakita ka na ba ng bertud na ito na tinatawag nilang mutyang kalog? Isang uri ng buto sa Pilipinas, pinaniniwalaan na nabibiyak raw sa oras na mayroong masamang magtatangka sa buhay mo. Mayroong tao na nagbabalak ng hindi maganda o hindi kaya naman ay mayroong naninira sa iyo. Narinig mo na ba ito? Ang buto na kung tawagin ay buto ng sinukuan. Isang sagradong gamit na mula pa nga sa ating mga ninuno. Halika at ating alamin ang mga tinataglay nitong gamit, bisa at mga kapangyarihan. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung mahilig kayo sa mga videong kagaya nito, mga videong pampaswerte, mga mutya buhat sa kalikasan, o mga agimat at anting-anting dito sa Pilipinas, ang videong ito ay para sa inyo. Papaano nga ba naging kakaiba at natatangi ang buto ng kahoy na ito? At saan nga ba nagmula ang paniniwalang ito na may bisa raw at taglay na kakayahan
ang butong ito. Ang Bodhi tree o ang Bo tree o di kaya naman ay kilala bilang Ficus religiosa ang siyang pinag-ugatan ng paniniwalang ito, lalo na nga sa relihiyong Budismo. Ayon nga sa paniniwala, sa mga punong ito daw nagpahinga at nahimlay ang kanilang Diyos na kung tawagin ay si Buddha. Kung kaya naman banal at sacred raw ang mga punong kagaya nito. At maging nga sa mga kilala nating plantito at plantita ay naniniwalang maswerte nga ang mga punong kapamilya at kagaya ng Ficus religiosa. Dahil dito ay maging ang mga buto o ang bunga nito ay kanilang kinokolekta at ginagamit bilang bahagi ng mga rosaryo o mga kwintas sa pananampalataya. Subalit ang buto ng sinukuan ay hindi nagmula sa bunga ng Bodhi tree, bagkus ay sa mga malalaking puno na kagaya lamang nito sa mga liblib na kagubatan dito sa atin sa Pilipinas. Kanila nga itong pinatutuyo at nililinis upang i-bless at lagyan ng bisa, at tinatawag na nga na buto ng sinukuan. Ang butong ito ay karaniwang ginagamit sa paggawa ng bracelet, tulad rin ng gumamela selis na ginagawang kwintas o kaya naman ay beads sa mga rosaryo. Maraming gamit at mga kakayahan ang bagay na ito o ang mga bracelet o kwintas na yari sa buto ng sinukuan. Isa nga itong mainam na pampaswerte, panggayuma at panghatak ng customer sa alinmang negosyo. Maaari mo rin itong magamit na pangproteksyon sa sarili at sa pamilya, laban naman sa mga masamang elemento o mga lalang ng tao. Mapapaamo rin ito ang loob ng inyong kaharap, katrabaho man o boss, kaaway o kasamaan ng loob. Gamit rin ito at ang orasyong naibasag dito ay magaang papasok sa iyo, ang pera o ang blessings. At sa oras nga na mayroong magtangka sa buhay mo o mayroong nagbabalak ng masama sa iyo, ay pininiwala ang kusang nabibiyak o nabibitak ang mga butong ito ng sinukuan, bilang magsilbing warning sa mayroong suot-suot nito. Kung kaya naman mainam nga na magsuot o magtangan ka nito. At syempre, una na ang pananampalataya mo sa may kapal, na ilayo ka nga sa mga kapahamakan. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng katulad ng butong ito? Ng buto ng sinukuan? At gaya nga ng lagi nating paalala, ang mga bagay o mga pampaswerteng ito ay gawin lamang nating gabay. Magtrabaho tayo upang umasenso, magsikap at manalig sa may kapal. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, sapagkat lamang ang laki may alam. Dito yan sa Best Tara TV. bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak sa linan ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay makakatulong.